Congratulations, Eurotex, for winning the Reader's Digest Trusted Brand 2025 in the mattress category for 17 consecutive years. Wow, I am so proud to be part of this family. I've been using Eurotex since I was a kid, and it's a brand I continue to rely on. So, congrats again to my most trusted. Good job! The Philippines, it celebrates the beauty and talent of Filipino queens and the magic that happens when women support and lift each other up. I hope you enjoy watching it as much as we enjoy doing it. Enjoy our viewing party! Hello Kathleen fans! Ito na nga, congratulations kay Ma'am Catherine mga kasembreros. Grabe pala yung Eurotex, no? Parang worldwide pala ito na, no? Na isang brand mga kasembreros kasi yun nga, no? Na-awardan na naman sila ng Reader's Digest, no? As you heard, ay 17 consecutive years na naging most trusted brand mga customers for mattress category. Dito ko nalaman meron palang mattress category na ina-awardan din pala itong Reader's Digest, no? Kasi akala ko yung mga news, mga nagbabalita, no, journalism, kasi sila Ma'am Jessica Soho talagang number 1 din yan when it comes sa journalism na ina-awardan mga customers, no, most trusted broadcast journalist mga kasama si Ma'am Jessica Soho. So akala ko dun lang siya, pero marami palang category, no? 17 consecutive years. So sabi ni Ma'am Catherine dito, congratulations Eurotex for winning Reader's Digest Most Trusted Brand 2025 for mattress category for 17 consecutive years. Wow, I'm so proud to be part of this family. Sabi niya, I've been using Eurotex since I was a kid, and it's a brand I continue to rely on. So congrats again to my most trusted. Good job! So paano pa ganun pa siya. And then yung isa naman ay yung, hindi ko sinasali ito, no, nung sa Cream Silk nila na viewing party pala yun, no. Sabi niya dito is na-mention niya, it celebrates the talents of the Filipino queens and the magic that happens when women support and lift each other up. Hope you enjoy watching it as much as we enjoy doing it. Enjoy your viewing party. Sabing ganun box office queen mga kasambero. So nakakatuwa kasi ini-enjoy ni na Sir Alden at saka ni Ma'am Catherine ang kani-kanyang agenda at businesses mga kasambreros. So talagang team panatag lang tayo mga kasambreros and mga Catherine-atics. And then ito, sobrang kulit. Si Baby Q may binubulong kay Ma'am Catherine, tapos parang hindi niya na narinig kung kaya sabi niya, parang sabihin mo ulit na pero English. Pag nakipag-usap ka dito English, dapat Englishero ka, Englishera mga kasambreros kay Baby Q. And then ito, and speaking of bulungan, ay ito may nakuhaan si Ma'am Catherine na parang may binubulong sa kanya. Parang management yata, part ng production mga kasambreros ng Pilipinas Got Talent. Tapos parang hindi niya kasi inulit niya. Sobrang kulit, no? Parang normal lang nagbubulungan at saka nagchichikahan ang mga ang mga magkaibigan, mga kasambreros kapag free time. And then ito, naging viral na naman itong dila ni padila ni Sir Alden kasi dinrowing na siya. Tapos ang ginawa pa dito ng isa sobrang kulit ng isang tao, yung nagdila naman walang ngipin at saka nakakatawa yung itsura niya mga kasambreros. So sobrang cute din itong isa kasi dinrowing niya, no, si yung padila ni Sir Alden. Nagtrending na tuloy siya. Sabi ito, miss you, yung nakalagay sa sa kanyang pangalan or sa kanyang mga sa kanyang damit, no. Tapos may pirma nung nag-sketch or nag-drawing mga asos. Tapos ang ganda ng verse sa dulo kasi I can do all things through Christ who strengthens me, no, Philippians 4:13, which is yun talaga yung ni Sir Alden mga kasambreros. And then ito, kinumpal ng isang fan. Sobrang ganda naman Catherine. Yung parang mga outfits niya nung time ng audition ng Pilipinas Got Talent. Yung naka-white siya, naka-black, naka-brown, and so on mga kasambreros. So sobrang lupit, no. Parang yung naging damit niya is black, brown and white lang mga kasos nung auditions, no. At saka yung blue, no, yung blue pala na navy blue na favorite color ni Sir Alden. And yung brown din kasi sinusuot din kasi ni Sir Alden yun . So yun po mga kasos. And then ito, hindi ko ito naipakita sa inyo kahapon ha. Itong sorry po sa mga manok namin. Sobrang ingay nila. Yung tumakbo si Bailey na sobrang cute mga kasos. Napakita ko kahapon yung picture lang. So ito naman yung video niya na sobrang kulit na. Tapos
Si April ba itong yung humahawak sa kanya. So sobrang kulit mga kasambres. Runner na rin si Bailey, sabi nga. Ang kulit no, pag for daddy tsaka for mommy ka, parang marami kang realization minsan na yung aso kasi talagang loyal yan sila sa kanilang amo. So pag may aso ka or something, may pet mga kasambreros ay relieve ng stress po, no. And then ito, last item natin. And ito, next item natin, itong naka-jumpers. Ang kulit, no? Very creative. At saka, itong si Maymay, 1403 sa TikTok. No? Shoutout sa iyo, Maymay. Maraming salamat. At saka, gumagawa ka ng ganito. Yung jumper ng bench, mga kasambreros, na ipagtagpi ng ni Maymay, mga kasambreros, dito nga sa, sa pag-edit niya. Naka-jumper si na Ma'am Catherine at saka si Sir Alden. So yung bench na nakakap si Ma'am Catherine, ito pa yung parang campaign na pauna ng bench. Tapos yung si Sir Alden naman yung nasa mismong fashion show ng bench, mga kasambreros, by Sir Ben Chan. So yun po, no. And then yun na actually sa ating Catherine items for sa vlog na ito, ha. Pero abang pa kayo mga kasambreros. And sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Para po sa ating Word of God, mga kasambreros, ay sobrang lupit at ang kulit nito, mga kasambreros. Ang title natin, No Money, No Problem. Isaiah 55:1-3. Listen, everyone who is thirsty, come to the waters. And you who have no money, come, buy and eat. Come, buy wine and milk without money and without price. Why do you spend money for what is not bread? Why spend your pay for what you do not enjoy? Listen well to me and eat what is good. Find joy in the best food. Listen and come to me. Hear, so you may live, and I will make an agreement with you that lasts forever because of the faithful love promised to David. Mga kasambreros, yung pinaka natin dito, yung Isaiah 55:1-3, mga kasambreros, ay sobrang lupit, mga kasambreros. Sino ba ang mga invited dito? Tayong mga walang pera, mga kasambreros. May mga pera pero darating pa. So in faith po, mga kasambreros. Kung wala kang pera na nanonood ngayon, so invited ka. Sama-sama tayong makinig at mag-aral. So ang Book of Isaiah ay written by Prophet Isaiah, mga kasambreros, na nabuhay during the reign of several Judean kings in the 8th century BCE. So before Common Era or before Christ's era, mga kasambreros. And si Prophet Isaiah ay kilala, no, sa kanyang powerful messages of judgment at saka pag-asa on behalf of God, mga kasambreros, to the people of Judah and Jerusalem, and para sa atin din po na mga mananampalataya ngayon. So ito ay nag-deliver, no, at may mensahe ang Panginoon sa pamamagitan ni Prophet Isaiah, na yung sa Isaiah 55:1-3 nga, na may invitation ng Panginoon. Ito yung malinaw dito sa atin, meron siyang invitation na hindi mo kailangan ng sometimes hindi natin kailangan ng pera, hindi natin kailangan ng material things para enjoy ang buhay. Yung presence lang ng Panginoon, yung kanyang spirito, yung kanyang peace, yung kanyang joy, yung kanyang inner satisfaction, at saka contentment na ibinibigay sa atin, sapat na yun, mga kasambreros. Pero dito, isang reminder ito sa atin, mga kasambreros, na kung nauuhaw ba yung ating kaluluwa, yung ating yung ating inner self, yung me time natin, hindi natin papakain, mga kasambreros. Ito yung time, no? Yung verse na ito actually is imagery na nagsiset ng tone ng mensahe ng spiritual nourishment. It is not just about yung material food na sasabi na ito kailangan ko bilhin, mga kasambreros. Sa mundong ito, kailangan natin ng pera, yes, okay? Kasi yung ating sarili nangailangan ng pera, yung ating pamilya kailangan kumain, ang isang establishment, kahit ang church ay hindi tatakbo at hindi kahit ang paaralan, lalong-lalo na hindi po yan magpa-function. Lahat ng establishment dito sa mundong ito kailangan ng pera para tustusan at makaka-function, mga kasambreros, at makakapag-operate kung merong pera. Kapag wala ay hindi po. Pero hindi natin ibig sabihin na mamahalin ng pera, mga kasambreros. Kailangan natin siya, but hindi natin siya dapat sinasamba at ginagawang Diyos. So sabi dito, the invitation to buy wine and milk without money underscores the idea that God's blessings and grace cannot be purchased
with material wealth, but are instead offered as a generous gift to all who come with a humble and contrite heart. So, ang kailangan nandito mga kasembreros, yung humble ba? Yung pusong willing, yung pusong available mga kasembreros at nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. And ang invitation na ito ay hindi lamang limited sa mga sa mga kukonti mga kasembreros, no? But it's extended to all who are willing to receive. Especially mga kasembreros, yung mga willing na mag-share ng kanilang panahon, kasi hindi naman lahat nag-share ng panahon sa Panginoon eh. Hindi naman lahat may oras, hindi lahat nagbibigay ng panahon, lalong-lalo na kapag Bible study. Yung mga tao inaantok, yung tao parang naboboringan sila mga kasembreros kapag naririnig yung Bible study, yung prayer, yung pagsisimba, yung paghahayo, yung paglilingkod sa Panginoon. So sa iba, no, sa mga hindi mananampalataya, sa hindi at ayaw sa ganitong gawain, yung sila mga kasembreros na wala silang pananampalataya at walang totoong pag-ibig sa Diyos. So parati silang busy, agenda dito, agenda doon, pero ang agenda ng Panginoon ay hindi sila available. So ang passage na ito ay nagre-remind sa atin na why spend money on what is not bread and labor on what does not satisfy. This emphasizes the futility of seeking fulfillment and satisfaction in worldly pursuits that do not ultimately satisfy the deepest longing of the soul. Ang sinasabi dito na hindi siya literal at saka material mga kasembreros. Sabi niya, bakit ka naggagasta ng pera sa pagkain na hindi ka, at saka sa trabaho at saka sa labor na hindi naman nakakapag-satisfy sa iyo. So ang gustong sabihin nito sa atin mga kasembreros na yung fulfillment natin sa buhay, yung purpose natin sa buhay, yung satisfaction natin sa buhay ay hindi natin na-fulfill by just worldly pursuits mga kasembreros. Yung ating kaluluwa kasi maghahanap talaga yan ng someone na i-worship. Pansinin natin, kahit yung mga taong pagano, kahit na sino, talaga may hinahanap sila na someone na sinasamba. Okay? Kahit na sa ibang bansa, kahit na saan ka pumunta, kahit na yung mga Inca, yung mga unang tribo, yung mga sinaunang tribo, mga ethnic groups, yung mga kasembreros sa Mexico, kung nano niya sa history mga kasembreros, may mga sinasamba sila mga anyanito, which is bad mga kasembreros. Pero ang indication dito, or parang gusto kong sabihin, kahit na sinong tao ay alam niya, yung kaluluwa niya ay naghahanap po ng someone na i-worship. Okay? Pero syempre, ang i-worship natin ay ang Diyos natin mga kasembreros. This is just a connotation na yung ating kaluluwa ay naghahanap talaga ng someone na mag-fulfill at mag-satisfy. So furthermore, the passage mentions the everlasting covenant that God made with David as a witness to the peoples. This covenant with David is significant throughout the Old Testament as it promises an enduring dynasty and foreshadows the coming of the Messiah who would be a descendant of David. So, di ba si Jesus Christ ay nagmula sa descendant or sa lahi ni David mga kasembreros. Kung ating babalikan yung genealogy, yung linya ng pamilya mga kasembreros or ancestors ni Jesus Christ ay nagmula po siya sa lahi ni David. So, ganito yung promise ng Panginoon. And ito yung panawagan sa atin ng Diyos na ang buhay ay hindi lamang, may mga material things tayo nagagamit. Yes, we need cellphone, we need money, we need material food. Kailangan may pagkain tayo sa pagkainan, may niluto may niluto sa kaldero, may niluto sa kung saan mga mga kasembreros, cooking utensils. Pero ang ating kaluluwa po ay ini-invite ng Panginoon na mag-pray tayo na manalangin mga kasembreros, especially yung kanyang salita na libre mga kasembreros. So hindi siya you don't need to have like jewels, mga alahas, pera dyan na offering sa kanya. Not sometimes, yung heart natin, yung humble heart natin, sapat na yun mga kasembreros. And actually, God is looking for a humble and contrite heart over yung mga tao at saka mga individuals na mayaman nga sila, no? Yung buhay nila ay sabihin natin masagana materially, pero walang time sa Panginoon. So mas gusto pa ng Panginoon na kahit na tayo ay farmer, tayo ay mga ultimo lang sa society, ay may panahon tayo sa Kanya. Parang sa world natin, sa mundo natin na hindi kailangan na magaling ka or talented ka or sobrang talino mo, na hindi ka naman nag-show up at hindi ka nagpapakita. Ang importante, kahit na hindi ka gaanong
matalino, hindi gaano magaling, basta nag-show up ka at consistent. So, ganun din ang Diyos natin, mga kasebreros. Alright, so no money, no problem, no? He can satisfy our inner being, our inner self, and our inner soul. Alright, so in the meantime, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment po, mga kasebreros, and paalam po. I love you all.